Therefore, brothers and sisters, do not worry, let nothing move you. Always give yourselves fully to work of the Lord. If you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hallelujah. Let us pray. Yes, oh God, salamat po Panginoon sa iyong dakilang salita. Salamat po Panginoon sa coaching mo sa amin, O Lord God, na minsan Panginoon kami ay we fall away, Lord God. We go away from you, O Lord God. But still, Panginoon, ikaw ang nagpapataimtim ng aming mga puso, O Lord God, at nagpapabalik sa amin, O Lord God, sa lugar na ito, lalo-lalo na sa piling mo, Panginoon. Lord God, we have hardships, O Lord God. Marami po kami mga bagay na natutunan, O Lord God, as we follow your word. Ngunit, Panginoon, sa lahat ng itinuro mo sa amin, sa lahat ng mga bagay na ibinaksin namin sa aming mga buhay, sa lahat ng mga bagay, O Lord God, na pinagpalit namin, O Lord God, para sa iyo lamang, Panginoon. We know, O Lord God, we receive your promise. We believe your word, O Lord God. Dahil alam po namin, O Lord God, hindi katulad ng tao, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa amin. That our labor in the Lord is not in vain, O Lord God. We believe, O Lord God, sa mga reward na sinasabi mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. So, Lord God, sink it into our hearts for today. Don't let, O Lord God, the enemy to take away the word na aming maririnig, Panginoon. Seal it with your Holy Spirit, with your holy blood, Panginoon. Ang hindi ito mananakaw, malalapitan man lang ng kaaway. Gawin mong matabang lubang aming mga puso, O Lord God. Ang bawat butil na yung mga salita na tatanggapin nito, O Lord God, ay yayabong, O Lord God, at magmamanifest, O Lord God, bilang mga anak mo. And Lord, as I stand here, O God, let your word be announced, be pronounced, be declared, O Lord God, that you are our Lord, that this is your word, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu mo kumilos, Panginoon, sa aming mga puso at isipan. Because this hour, this world, O Lord God, is not about us. It's all about you, Jesus. Dahil kung sa amin sentro, Panginoon, ng aming mga puso at isipan, everything is useless, Lord. Nagpapagod lang ka kami, Panginoon. But we believe that yung oras na binigay mong ito, Lord God, na ginamit din namin sa pagsamba sa iyo, Lord God, is not in vain. May maaani kami dito. Hindi lamang sa mundong ito, Lord God, and even in eternal life. Kaya, Lord God, gamitin mo lamang yung aking mga bibig to send your word to your people and even to my heart, Lord. Use everything that you have given me to declare your mighty word, led by the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Okay. Start na po tayo. Salamat sa Panginoon. Ano po talagang napaka-emotional kasi ng mga Olympians pag nananalo sila. So sabi kong ganyan, ganito din kaya pag i-reward na ako ni Lord sa langit. Tears of joy. Tears of joy po siya. Tears of joy po yung kanilang mga nararanasan. Kung nakita niyo nga si Heidi Lim, di ba? Pinakita niya yung mga kamay niya, may sugat at kalyo. So, ini-imagine ko din in my life as a Christian at sa mga lahat ng mga lingkod na Panginoon na nakita ko, may mga sugat at kalyo ang kanilang puso, hindi yung kanilang mga kamay. Kasi may mga bagay na tinitiis nila na kahit ilang beses mo na silang sabihan ng masakit, nagkalyo na eh. Hindi na nakakaramdam. Pero lumalakas sila habang nagkakaroon ng kalyo. Kasi may inaasahan silang lakas na nanggaling sa Panginoon. At pinangahawakan nila yung promise ng ating Panginoon. Nakita ko nga yung kamay ni Heidi, di ba? May kalyo. At kahit may sugat siya, sumali pa rin siya. Nilift niya yung barbell. Naihalin tulad ko rin po ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Minsan may sugat tayo, pero nagpapatuloy tayo. May mga nakalipas tayo, pero nagpapatuloy tayo.
Dahil ang mukoteki natin is not to praise the people around us. Because you have relationship to your God, the Lord Jesus Christ. Kasi alam niyo po, kung hindi natin gagawing sentro ang ating Panginoong Jesus, tayo ang magtitinginan, lahat ng bad things sa atin, makikita natin. Pero kapag si Lord, ako, ikaw, nakasenter kay Lord, bakit tayo nagkakaisa dito? Kay Lord Jesus, diba? Because we know, personally, we have relationship to our Lord Jesus Christ, at isa-isa po tayong i-reward ng ating Panginoon. Hindi po tayo pare-pareho. Ang reward natin, according sa pag-response natin, kung ano yung ibinigay na meron tayo. Diba? Kasi diba, last time, kung matatandaan, pinag-aralan natin, walang meron tayo na hindi natin pinanggap. Kahit ano, sa part ng katawan natin, diba, meron pa nga akong Olympians, yung mga Paralympics, kulang yung katawan nila. Pero nagsisikap sila. Amen? Tayo dito may impaired ba? Meron may kulang sa atin? Wala. Kompleto tayo lahat, pero minsan ang hirap pang humakbang patungo sa Panginoon. Tama. Kulang-kulang ka. Anong kulang-kulang? Kulang sa pagkain ng salita ng Panginoon. Kaya minsan, madali tayo nadadapa kasi malnourished na yung ating espiritu. Yung katawan na lang lumalaki. Pero yung espiritu, hindi natin alam, malnourished na siya. Hindi na siya makapaglakad papunta sa church kasi hinang-hina na siya. Nahahatak na siya. Anong kinakain niya? Yung mga worldly things na naririnig niya. Dito tayo, masaya dito. Dito tayo, walang stress dito. Pero pag tayo, kasi maski ang kaaway, minsan nagbibilang ang ganyan. Kaya maging maingat po tayo. Pero ang pinag-aaralan po na, kaya sinasabi po dito ni Pablo, stand firm. Brothers and sisters, stand firm. Kailangan hindi ka mahila ng mundo. Kasi kailangan alam mo kung ano yung katauhan mo, ano yung katayuan mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka para doon. So stand firm. Kung anong pinaniniwalaan mo, kung ano ka, you are a child of God. You are a representative of God. Representative of Christ. So stand firm and let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Bakit binibilin dito ni Pablo na fully to the work of the Lord? Kasi once na wala ka na sa work of the Lord, iba na ang ginagawa natin. Madali tayong nabobore. We want to do something. Kaya binibili ni Pablo, fully work. No? Work fully to the word of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang tao minsan hindi tayo ma-appreciate. Many times, wala nang nag-umpisa ako, maraming beses kong naranasan yan hanggang narinig ko yung preaching. Napakabait ni Lord, napakabuti ng Lord sa buhay mo. Thank yourself if no one can appreciate you. And praise God. Praise God. Ang galing ni Lord sa buhay mo. Amen? Ang galing ni Lord sa buhay mo. Look back. Ano ba ako noon? Ano ba ako ngayon? Kanina ko ba hinugot yung lakas ko? Kung ang lakas mo kapatid ay nasa kaibigan mo, nasa anak mo, nasa kapatid mo, nasa pastor mo, babagsak ka pa unti-unti. That is sure. Pero kapag kay Lord ka nakatingin, siya ang naging sentro ng buhay mo. Kahit kailan ka ma-fail, hindi ka babagsak dahil may nakasalo sa iyo. Si Lord Jesus Christ. Amen? Kaya binilin dito ni Pablo, your labor is not in vain. Sabi yung ganyan. Kung pag-aaralan natin, ilang beses natin pinag-aaralan yung buhay ni Pablo, ano po? Anong sabi niya? Ang dami ko nang napagdaanan, sabi yung ganyan. For example, Moses. Si Moses, alam ko natin lagi nating nagiging good example sa atin. Ano yung mga ginawa ni Moses? Give one? May maalala kayong ginawa ni Moses?
Amen. Di ba minsan gusto natin, Lord, gusto ko katulad ni Moses, mag-relate ako ng milyong-milyong tao. Kasi nakikita mo yung victory niya. Pero tignan mo kung ano yung ginawa ng Israelita sa kanya habang nililid niya yung mga Israelites. Reklamo ng reklamo. Nung pinalaya sila mula sa Israel, anong sabi ng mga tao? Nagre-reject sila, malaya na kami, magiging isang bansa na kami, hindi na kami sakop ng Egyptian. Pero dumating ang panahon na uhaw sila. Nagalit sila kay Moses. Dinala mo ba kami dito para mahirapan lang? Reklamo yung mga Israelita. Ngayon si Moses, gulong-gulong na siya. Galit na siya, nagpipigil siya. Sino gustong maging Moses? Huwag pala nga ata, Diba? For every platform, for every reward yung pinagpag-aaral natin sa buhay ni Moses, reward niya na lang yun ngayon. Na hindi na siya nakalimutan ng ilang henerasyon. Pero look back, ano yung pinagdaanan ni Moses? Mga reklamador na Israelita. Diba? Nung nagutom lang sila, diba? Nung nagutom lang sila, nagreklamo na naman sila kay Moses, wala kaming pagkain, buti pa sa Egypto. Kahit mga alipin sila, kumakain kami ng mga karne. Dinala mo ba kami dito para magutom lang? Ganun na naman yung mga Israelita. Ngayon, sino gusto maging Moses? Okay. Sila mga bunga pag sila yung Mark. Diba? Si Moses, pinalaking mayaman. Pinalaki siyang isang Egyptian. Bilang anak ng isang Pharaoh, pinakamataas sa lipunan. Anong ginawa ng Panginoon? 40 years siyang nagpakasasa sa kapangyarihan, sa kayamanan, tapos biglaan binawi lahat, pumunta siya dito sa Desert of Midian. Sinong gustong maging Moses? Ang ganda ng buhay mo sa Japan, bigla kang papauwiin sa Pilipinas. Diba? For 40 years, bago siya nag-start sa ministry niya, 40 years siyang hinumble down. Itrinain ni Lord sa wilderness. Isang anak ng hari, naging pastol ng tupa. Ang gaganda ng mga damit, naging wasak-wasak, naging busbusin. Tinanggal lahat ng Panginoon bago siya nagamit ng Panginoon. Diba? Kaya niya sinasabing makapal yung kanyang dila nung bumalik siya ng Egyptian kasi lumaki siyang Hebrew hanggang pinag-aralan niya yung salita ng Israel. Kaya after 40 years, babalik siya, magsasalita siya ulit ng salita ng Egyptian. Hindi ka ba magkakabulol-bulol nun? Diba? Hindi mo na ma-express kung ano talaga yung lingwahe na gagamitin mo. Kaya niya makapal yung aking dila, sabi niya ganyan. Mahina ako sa pananalita, sabi niya ganyan. Joshua, sinong gusto maging Joshua? Diba si Moses, dahil hindi na nakapagtimpi si Moses, sabi ng Panginoon sa kanya, i-point mo, knock on the rock at lalabas ang tubig. Kasi reklamo na naman, ilang beses yun mga Israelita. Walang tubig, nauuhaw na kami, mamamatay na kami. Magano na naman yung mga Israelita. Sa sobrang galit ni Moses, pinalo niya yung bato. Kaya hindi siya nakarating sa promised land. Disobedience. Knock lang, ang instruction ni Lord, knock. Knock on the rock. Pero sa galit niya, pinalo niya yung bato. Kaya ang nagpatuloy sa journey niya, si Joshua. Si Joshua ang nagpatuloy sa journey niya. Ngayon naman, sa paglilid na naman ni Joshua, sinong nakakaalam ng buhay ni Joshua? Anong nangyari sa buhay ni Joshua? Nakarating sa promised land. Nakarating sa promised land. Ayan, nakarating sa promised land. Pero meron pa rin negative, ano yung negative na nangyari doon? Anong sabi kay Joshua? Yung naging spy sila, 10 silang spy. Narinig niya na yan, alam ko. 10 silang spy. Pero 2 lang sila ni Caleb. Sabi nung 8 spy,
Amen? So, consistency. Kahit malaki man o maliit yung kalaban, kapag kasama mo ang Panginoon, kapag sinabi ni Lord, go, go! At anong naging reward nila? Nakuha nila yung land of milk and honey. Hindi naman pwedeng lahat is gusto ko yun, diretso ka. Hindi. Minsan may oppositions. Minsan may negative, may mga bagay talagang kailangan natin pagdaanan. Number 3 example, si Elijah. Diba? Nung sinusundan niya si Elijah, sabi ni Elijah sa kanya, umalis ka na, kasi kukunin na siya ng Panginoon. Ira-rapture na si Elijah. Umalis ka na, sabi ni Elijah, hindi po Panginoon, sasama po ako sa inyo kung nasaan kayo. Tapos, pinapaalis na naman siya. Hindi po Panginoon, sasama pa rin po ako sa inyo. Tapos nakulitan. Napaka-consistent niya, sunod siya ng sunod kay Elisha. Ano bang gusto mo? Sabi ni Elisha, I want the double portion of anointing. Yun ang sabi ni Elijah. So, anong nangyari? Sabi ni Elisha sa kanya, pag nakita mo ako na kinuha o ni-rapture, mapupunta sa'yo yung double portion of anointing. At sumunod siya ng sumunod kahit pinapaalis siya. At nakita nga niya may karwaheng mula sa langit, dinagit si Elisha. At kinuha niya yung balabal ni Elisha at ginamit niya. Pinanghati din niya ng ilog. Nalipat sa kanya. Hindi lang yun. Naging doble. Reward. Amen. Reward. Consistency. Next, si Nehemiah. Ilang beses na rin natin napag-aralan. Siya yung rebuilding the wall. Naalala nyo, sa Israelita. Siya yung cupbearer na nung wasak-wasak yung wall ng Jerusalem, siya yung kinausap ng Panginoon. Nagkaroon siya ng burden doon. Binalita lang actually sa kanya ng kapatid niya, pero wala sa kapatid niya yung burden eh. Nasa kanya eh. Talagang siya yung naghinagpis na tinawag ng Panginoon. Kaya sabi, ang daming mga opposition noon, di ba? Si Sanballat. Hindi nyo kayang gawin yan. Madali lang matibag yung ginagawa nyo habang ginagawa nila yung wall. Pero si Nehemiah, hindi siya tumigil. He keep praying, praying, and praying. Pray and fast. At patuloy niyang sinasagot si Sanballat. Yung parang nire-rebuke niya yung mga sinasabi ni Sanballat. In 52 days, nagawa yung wall of Jerusalem. Manpower lang po yun. Wala po silang mga malalaking makinarya noon. Di ba rewarding? Tumindig ang Jerusalem dahil sa kanya. At hanggang ngayon, nagiging good example siya sa lahat ng tao. Kasi si Nehemiah, pray, attack, build. Pray, attack, build. Hindi siya tumigil. Yun lagi, paulit-ulit yung kanyang ginagawa at nagkaroon siya ng reward. Alam niyo po ba siya ang ginawang pinuno sa Jerusalem that time? Dahil sa consistency niya. Kasi kung walang talagang opposition, minsan yung opposition, yun yung nagiging stepping stone mo. Na kapag nadikit mo siya, level up ka. Diba sa laro? Dumadami yung opposition, nag-level up ka. The same. The same. More example pa, ang dami ba po? Pero ito lang yung nilagay ko. Si Noah, tawagin ka ng Panginoon ngayon. Nagpipray ka talagang in spirit and in truth. Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon. Nagsisisi na ako, tinataligdan ko na yung aking mga kasalanan, yung mga aking nagawang mali. Bigla kang kinausap yung Panginoon. Gumawa ka ng arko. At this present time, gumawa ka ng arko, sabi ng Panginoon. At ilagay mo 2 by 2 lahat ng klase ng animals. Ano kayang isasagot mo kay Lord? This present time, ha? Tawagin kang bigla ng Panginoon. Narinig mo kasi nagpipray ka, Lord, gamitin mo ako. Gusto ko katulad ni Noah. Gawa ka ng arko ngayon, kapatid. Pagtatawanan ka ng tao, di ba? Maski nung time na yun, pinagtawanan siya.
Kasi ilang taon na walang ulan, tapos sinabi ni Noah, gagawa ako ng arko. Kasi magpapadala ang Panginoon ng flood. So habang ginagawa niya yung arko, nagpipreach po siya. Hindi niya pinabayaan ang word of God. Nagpipreach po siya. Pero kahit tinatawanan siya ng mga tao, para kung titignan mo ngayon may gumagawa ng arko, gumagawa siya ng arko, magkakaroon daw ng flood. Pero si Noah nagpatuloy siya hanggang matapos ang barko. And what is the reward? Ang galing sa kanya, ang pangalawang lahi ng mga tao. Amen? Kung hindi siya nagpatuloy, kapatid, wala din tayo dito ngayon. Praise God. At ito na, nagmumukhang gawa na si Kuya Jess. Yan. Paul. Si Apostle Paul. Ito yung gusto kong basahin natin verse kay Apostle Paul. Pakibukas po sa 2 Corinthians chapter 11, 16 to 33. Mahaba po siya, pero worth it po yung babasahin po natin. Sa Tagalog na lang po siguro para mas maunawaan. Sino po yung magaling nating reader? Tagabasa? 2 Corinthians 11, 16 to 33. 2 Corinthians. Sige na sila, basahin mo na sila yung tanong mo niya. Mabasa mo pa niya. Reaction na lang to. Reaction na lang. Si Pastor. Ay, sa atin. Makinig po tayo, ha? Inuulit ko, huwag isipin ninyo mang ako'y hangal. Ngunit kung gayon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamapuring ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagmamayabang ng isang mangmang. Yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Pinagtsatsagaan ninyo ang mga mangmang, palibasa'y matalino kayo. Pinagtitiisan ninyo kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, pagyabangan, o sampalin. Kahiyahiyaman ay aaminin kong hindi ko kayo gawin iyan. Kung may makapagpamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang, sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waling isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Amen. Amen. Praise God. Hanggang anong verse po yan? 23. Sige, may another 10 po. So, explain ko po bakit niya sinasabing siya ay mangmang. Si Apostle Paul yan, sinasabi niya, ako'y mangmang, sabi niya. Kasi alam niyo po ba na si Apostle Paul, yung Pentateuch na tinatawag, yung 5 first Bible books, memorize niya po yan. At siya ay nagtuturo ng Word of God, but the Old Testament. Hanggang sa kinausap siya ng Panginoon. Kasi nung time na buhay pa si Jesus Christ, hindi siya naniniwala kay Jesus Christ. Maanag naman yung kanyang pagtuturo. Faithful naman siya sa Panginoon. Kasi hindi niya nabantay na knowledge lang talaga. Walang heart. Kasi kung talagang naunawaan niya na dumating na ang Messiah, dapat naniwala siya kay Jesus Christ. Kaya nung time, hindi siya nakasama ni Jesus Christ. Kinonfront siya ni Jesus Christ
face to face. Kaya siya ay nabulag. Kinonfront siya ni Jesus Christ. Walang nag-disciple sa kanya. Ang Panginoon mismo ang nag-disciple sa kanya. Si Lord Jesus mismo. Kaya sinasabi niya, Mama, siyempre kung ikaw ang pinaniniwalaan mo dito, ikaw ang pinakamataas dito na nagtuturo. Tapos ngayon nandito, ito na yung tinuturo mo. Kaya sinasabi niya siya, Mama, you are a fool, sabi sa kanya. Dito napakataas mo. Binago mo yung pananampalataya mo para dito sa taong ito. Kaya tinatawag siyang mangmang. Pero sabi niya ganyan, kahit tawagin akong mangmang, mas mabuti ako sa kanila. Grabe yung consistency ni Paul, no? Pwede naman siyang bumalik na lang doon. Kasi dito, erased to siya dito eh. Pero, kinonfront siya ng Panginoon at kinausap siyang mag-preach. Hindi lang po sa Hebrew. Kaya, kung Hebrew sila, sabi niya, Hebrew din ako. Kadugo nila ako. Kaya alam ko na tama yung sinasabi ko. Alam ko na tama yung pinaniniwalaan ko. Sabi ni Paul. Tuloy po sa 24 to 33. Anyone? At 24 to 33. Hello. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, nagupit ng maraming beses, at madalas na nadingit sa kamatayan. Hanggang tayo. 33 po. 24 ito. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tiga-4 na palo, kulang ng isa. May katlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato. Makatlong ako'y nabagbag isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga gintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga inang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-yuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kung kinakailangan ako'y mapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauubos sa aking kahinaan. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus na mapalad magpakailanpaman ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Sa Damasco ay binantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang bayan ng mga taga-Damasco upang ako'y hulihin. At sa isang dungawan ay napahugos ako sa kuta, sa isang balaong at ako'y nakatanan sa kanilang mga kamay. Amen. Kaya sabihin natin, gusto kong maging si Pablo, napakabuhat niyang mag-preach. Pero pag nabasa niyo yung kanyang experience, do you want to be like Paul? Magpalutang-lutang ka sa dagat ilang araw, hindi ka kakain ng ilang araw, mag-aayuno, yung time na bibigyan ka pa ng pagkain, nandiyan na yung pagkain, nag-aayuno ka pa. Tapos iniisip mo yung mga iglesia, Lord, kailangan ko pumunta doon. Kailangan pumunta doon. Tapos kailangan, ikaw ang nasa kulungan, magsusulat ka. Rejoice in the Lord always, rejoice!
Pero ikaw nasa kulungan. Diba? Wow, grabe si Pablo. Gusto kong maging katulad ni Pablo. Pero hindi natin naiisip sa lahat ng reward na nakikita natin ngayon na ipinatong na kay Pablo, alam natin meron yan. Dahil sa consistency niya sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Hanggang ngayon, yung mga salita niya ay pinag-aaralan natin at hinuhugutan natin ng lakas. Dahil ito ay mga karunungang nanggaling kay Lord. Amen. So if we want reward, introduction pa lang. Reward. A very interesting word. Everyone would love to receive it in any aspect of their lives. Sa trabaho man yan, sa loob man ng pamilya. Diba? Kahit saan, napakasarap pakinggan ng isang reward. But many wants to have it without any effort and determination that is so relevant upon receiving it. Gusto ko ng reward, gusto ko ng bonus, gusto ko ng papuri, gusto ko ng palakpak. Pero wala tayo minsan tiyaga kung paano makuha yung isang bagay na yun. I want to be a pastor, but do you know what's behind a pastor's life? I want to be a worship singer, but do you want to know what is in the back of a singer's life? Hindi lang siya kumakanta. He leads people into worship. And he needs to pray a lot para mag-flow sa kanya yung anointing. Paggaling niya mag-gitara, pag-drums, mag-piano. But do you know the sacrifices? May work siya, may family siya, may sarili din siya. Reward. Today, we will learn that receiving reward, spiritual or physical, is not as easy as it was written and said. It needs dedication, commitment, and determination. Amen? Amen. Sa trabaho man yan, sa family man yan, maging sa Christian life natin. So, Paul, he boasts of his love for the sinners. Kasi sabi niya ganyan, oo, mangmang na kong mangmang. Pero dahil sa kamangmangan ko, sabi niya ganyan, I will boast more kasi naging mangmang ako. Iniwan ko yung dating ako para lang maabot ko ang mga tao. He proves that his love and service to them is faithful. Sabi